One thing na ituturo ko po sa inyo mga ka-DIY, pagka naglalagay po kayo nitong dry face, ang gawin nyo po ay huwag nyo munang hihigpitan to kapag ka ito ay hindi pa na-align ng mabuti. Ibig ko sabihin, pag nilagay nyo tong belt, ganyan yan sa loob. So dapat ang gagawin, tapos ilalagay nyo na to, hihigpitan nyo na, so maiipit itong edge ng belt dito. Yan po ang isang nagkukos bakit nasisira to, kasi naiipit. Ang gawin nyo po dapat, nagkaganyan siya, nakaganito yung belt, tsaka mo hihigpitan para saktong-sakto paglagay mo nitong buti, tamang-tama lang yan, sakto lang yan. Ito nga mga ka-DIY, naka 1.5 ako na washer o diba, pero labas na labas pa rin yung spline. So ganyan po yung gawin niyo, dapat nakaganyan yung belt, tsaka kayo maghigpit dito, huwag yung nakaganyan siya kasi maiipit to, sayang. Okay, ganoon lang po. So yung mga bossing, kamusta ang araw natin? Ayan, may gagawin na naman ulit tayo dito kay Black Mamba, syempre sa Griffin 180 natin. Kaya bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng mga Griffin owners, Falcon at Samurai, mga riders community dyan. Syempre sa mga tropa natin, ng mga group heads, members ng Griffin 180 nationwide, at dito syempre sa Pangasinan Riders Group 180, Griffin, syempre at sa Griffin Falcon Samurai Riders Community, at sa lahat ng members and officers. So ayan, hindi natin tatagalan. Syempre ang gagawin natin dito kay Black Mamba ay magpapalit tayo ng ibang parts dito sa CVT, syempre kasi pang araw-araw na natin to, 10 months na rin or madi 11 months na rin si Black Mamba natin. So ayan mga ka-DIY, tanggalin natin to. Yan, sa mga nagtatanong, naka PCX tayo na crankcase cover. Ayan. Papalitan natin dito kay Black Mamba ay itong build mga ka-DIY, kasi syempre sa pang araw-araw natin, gaya ng kunwari nag-mobit ka or mototaxi, delivery rider, ganun, yung interval o pagpapalit dito ay nasa 15,000 to 12,000 to 25,000. Yung iba naman 15,000 to 20,000. Inuulit ko po, ang pagpapalit sa B-belt o sa drive belt dito sa mga scooter natin, kagaya ni Griffin, dito naman kay Griffin ay 12,000. Around 12,000 to 15,000, okay? Pero sa ibang mga motor brand, nasa around 15 to 20,000 or 15 to 25,000. Depende na lang po yung mga ka-DIY sa brand ng motor ninyo o sa maker, okay? Or sa driving habit ninyo, kung pang-araw-araw or hatid sundo lang naman, or talagang pangharabas or yung gamit natin sa trabaho. Oras-oras pong gamit, yung mga ganito, nagmumototaxi ka. So yan mga ka-DIY, according dito sa manual ng Griffin 180 natin, page 26. So kung mababasa nyo, pasensya na kayo sa daliri ko, siyempre marami, mekaniko. Drive belt o roller. So yan, every 6,000 km ay, pag ang ano nyan, yung ay, ibig sabihin ay inspection, cleaning, and adjustment. Pero dito, R, sign for replacement. Yan, replacement. Drive belt, replacement, around 12,000 km or 1 year. So whichever may come first, kung ano yung mas mauna, yung 12,000 or maka 1 year ka, or kahit na wala ka pang 12,000 pero naka 1 year ka na, palitan mo na po siya. Huwag mo na pong aantay na maputulan ka ng belt. Kasi pag maputulan ka ng belt, ng long ride ka o pumunta ka ng uphill, wala kang magbibilan doon. So hatakin mo yung motor mo mga ka-DIY, di ba? Hassle. So kung gusto mong malaman kung kailan o hanggang kailan maaabot yung belt ng kilometers, antayin mo na maputol, di ba? Pero sa atin syempre, kung 12,000 yung nakalagay dito, hindi na natin aabutin yan kasi syempre, gamit natin ito pang araw-araw, huwag na natin antayin. Makikita mo naman, visible check natin, tanggalin natin mga ka-DIY para mapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng belt. Tablet lang to, yung PD. Nalinis na yan, nalinisan natin. So yan, tanggalin natin yung belt. Yun. Visible check ninyo, yung belt pagka may mga cracks na yan dyan, palitin na yon. So ito, meron na rin, pakonti-konti lang naman. Kasi kung sasadyain natin to na magpagkaroon ng crack, talagang ibibend natin to na maigi. So ganyan lang yung pag-check dito. Pangalawa, para ma-check ninyo dito sa width nya, okay,
So 00 natin, may digital caliper tayo. Dito mo susukatin yan. Ito ka, para makita nila yung dulo at saka dulo nito. So yan, 21.5 mm. Okay? So 21.4. So ganyan yan. Okay? Tapos minsan yan dumudulas-dulas na. Kasi po, itong part na to ay hindi po yan yung tumatama sa drive piece at pulley. Sa bushing po yan tumatama dito. Itong edge na to, yung gilid na to, ang tinatamaan po niyan dito. Yan, dito sa side na to, itong wall na to. Yan yung tumatama. So akala mo makapal pa naman dito. Hindi po diyan, dito po ang tinginan talaga. Yan. So yan, para makita nyo, ito pala yung code ng belt natin. Yan. Power link gauge po yan. 842223. Okay? Yan. Unbox tayo, parcel. Yan, mag-unbox tayo. Original to. Branded, ibig ko sabihin kasi ang original iba yung original sa branded. Okay? So ito ay bando from Japan. Pagka bibili nyo to, may free na siya na ganyan. Okay, pang degreaser. CVT cleaner din po yan. Oh, safe. Yan, genuine. Okay. Yan, ang nakuha po natin, buksan na lang natin mga kadiwa. Sa mga nagtatanong pala, yung belt para kay Griffin ay ito po yung code, pang EDB 150 PCX 150. Model application niya no, 23100 key 97. Yan po yung code, or ito 84222.6. So magkaparehas lang po sila, 842. Ito po ang mauuna na titingnan nyo na code, 842. So 842 din po yan, so okay po yan. Okay? Or key 97. Kung wala kayong makitang ganitong 842, key 97, pang Honda 150 PCX 150. Hindi siya pang click. Okay? Mas maganda to. So ngayon susukatin natin yung ano niya. Pag magsusukat kayo ng haba, ganyan. So same lang sila. Tapos ngayon ulitin natin na sukatin to natin. Yan yung memory niya. Ito yung nakuha natin dito na sukat. Dito sa bago, sukatin natin. Sa bago, 21.6. Diba? 21.5 lang kanya. Itong, yung luma, .2. So malaki na rin yung difference na mm. Okay? So maka nasa 3 to 4. So yan nakalagay bando B-Belt 842. So ito po yun. Kaya nyo yung design. Actually pwede pa naman to eh. Kaya lang syempre mas prevention ang ginagawa natin. Pero pwede pa to. Kasi wala pa namang isang taon si Griffin. Okay? Pwede pa naman to. May 2 months pa. Or 1 month pala. Kasi February ngayon. Sa March yung mag 1 year siya. So may 1 month pa. Pero dito na lang tayo sa bago. Diba? Prevention is better than cure. So ganun mga kadaway. Pagka ayaw nyo ng bando na brand, any brand naman pwede. Powerlink, Gates, Daytona, made in Japan yung mga yan. Itong bando is made in Japan din po ito. Tapos may iba-ibang brand pa yan ng belt. Pero mas maganda ang kunin nyo yung Honda ng brand. Saka saan na kayo pumunta para mas legit. Okay? Ito, kung gusto nyo to, nasa link. Ilalagay ko yung link sa description below sa YouTube at sa Facebook page natin sa Comsec. Okay? So yan, lagay na natin mga kadiway. Saglit na naman ilagay yan, pero linisan na natin to. Sukatin din natin yung ano niya dito. 10.4. Itong inaano ng bushing.
Kasi sa mapapansin nyo dito, itong original natin, mas mataba dito. Ito medyo ano, manipis. Okay? Pero syempre, try natin kasi wala tayong makuha ng ganito. May makukuha tayong ganito sa Makoto. Kaya lang, wala silang available eh. Kaya ito yung binili ko. Try natin mga kadaywa. Yan, so lalagay na natin tong pang Honda PCX EDB 150 na belt. Ganyan. Medyo makunat to mga kadeway kasi naka 1.2 tayo na RPM CRP. Ito mga kadeway, itong drive piece para mas bumaon siya doon sa spline at para hindi mapilit yung spline na maupod kung maghihigpit kayo. Tapat nyo lang to. Yan. At make sure na itong belt ay hindi nakalubog dito. Dapat to nakaabante na ganyan. Para sa ganun, hindi niya na-equipper sa tunay na itutulak. Yan o, labas na agad yung spline, di ba? So ayan, labas na labas yung spline. Kaya yan ang maganda. Saka natin lalagay ito. Okay? Ang gagawin ko, kaya ganyan ang ginawa ko para mailagay natin ito ng maayos. So, labas natin ulit ito. Ganyan. Para maibukan natin mga kadaywa. Ibukan natin. Yan. 1, 2, 3. So, ganyan mga kadaywa. Kailangan naman palubog natin to para ito shoot dito. So, ganun po yung diskarte nito. Medyo mahirap. May kahirapan talaga yan. Nililisan na rin natin itong mga kadeway kasi nag-accumulate naman siya ng buhangin, mga likabok. Mas maganda magpalit kayo ng bell yung may mga dust hole dito para sa ganun pag mag-accumulate siya ng mga buhangin o mga likabok, kusa nang lalabas yan, malalaglag na, hindi siya mag-iipon dito. Tapos kasi yun ang pag naipon dito, magkikiskisan dito, papasok dyan sa lining nyo, magkukos yun ng dragging kasi marumi. So yan, balik na natin. Ganun lang po ang pagpapalit ng belt mga kadeway. Yan, saglit na lang to. So ayan, testing natin mga kadeway. Ayan, medyo sumampa din naman sa ibabaw pero iba pa rin yung sampa nitong build natin na original. Ito. Iba yung sampa nito kasi napansin ko itong original natin mataba yung dito niya sa may ilalim. Ito medyo manipis yan. Papansin nyo naman. Medyo manipis ito, mataba. Pero yung dito niya sa may gilid, ito maano pa siya. So ang isang cost na rin na nagpalit tayo maliban sa mag 1 year na kasi whichever may campers either 12,000 km or 1 year. Ito naman ay hindi pa ako naka 12,000, nasa 7,000 pa lang tayo pero mag 1 year na siya. Kaya nagpalit tayo. At the same time nagpalit din tayo kasi pagpag na po yung belt natin. Kasi po gamit natin po ito araw-araw, gamit natin ito lagi sa long ride at pag umakyat tayo ng bundok at pang trabaho natin. So testing na natin. Malalaman natin dito kung hindi na siya pagpag. Ayun, hindi na nga siya pagpag mga kadewa yun. Dati yan, pumapagpag yan dito, dumidikit na. Pag ano. Ayan, hindi pa yan na road kiss ha. Kasi pag na road kiss mo yan, mas lalapat pa yung mga kadewa. So, iwas na yung pagpag. Yan, okay lang yan na umiikot. Huwag lang na umiikot yung kasama. Pag naka-sensor sa, iwasan nyo na umiikot. Ito, nakasama na rin yung gulong. Pag ganyan, palitin na yung center spring. Ayan, okay lang yan, pakunti-kunti. Huwag lang yung masyado mabilis. Okay? Ayan, huminto na siya. Dapat ganyan. Yung belt check, fitment, okay? Testing.
Wala ng pagpag. Try na lang natin mamaya. So, mga kadiwa, inulit ko yung code po ng belt natin, either 842223 or PDB 150 or PCX 150. Key 97 yung code po pag Honda. Okay? Pagka ito naman, power link gauge ay 842223. So, ganoon lang po mga kadiwa. Hoping na may natutunan lang po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung ano po ang tamang code o B-belt dito o drive belt para dito sa Griffin 180 natin. At kung kailan po pwedeng magpalit. Either 12,000 km or 1 year, whichever may compares, or kung ano po yung mauuna. Kung 1 year or 12,000 na na-reach mo. So, ganoon lang po. And hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Dahil dito sa SPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Dahil dito sa SPT, sharing is caring, to God will be the glory, and burn times, signing off.